Hello, magandang umaga. Ito ang inyong likod, si Laguna Lake TV. Kasama ang our very own Mr. Alvin Dominguez at narito tayo sa Ubasan sa Talim, ang Halamanerong Islander. So dito sa Talim Island, sa gitna ng lawa ng Laguna, ay dito matatagpuan ang kauna-unang farm ng ubas. At dahil kami ay nasa gitna ng lawa, binabiyahe pa ang mga produktong agrikultura, lalo na mga gulay at prutas. Pangingisda at paghahalaman ang pangunahing hanap buhay namin dito sa Talim Island. At ngayong araw ay samahan niyo ako upang tuklasin at magkaroon ng kaalaman sa pag-uubas na matatagpuan lang dito sa Barangay Caytame, Binangonan, Rizal. Hello, magandang umaga. Ito ang inyong likod, si Laguna Lake TV. Kasama ang our very own Mr. Alvin Dominguez at narito tayo sa Ubasan sa Talim, ang Halamanerong Islander. Magandang umaga po. Yes, sir. Bali na pa rito ako para sa mga ilang katanungan. Ito po ba ay kailang naitatag ang Halamanerong Islander na ubasan dito sa Isla Talim? Okay, ito po ay nagsimula kami ng October 2023. Ayan, ito po ay talagang napakalibag, napakaraming kailangang iayos. So bago nyo po nakita itong ganitong setup, ito po ay napakatagal, siguro October 2023, yung po ay cleaning pa lang. Cleaning, hanggang halos sa mga isang buwan pa namin siyang nilinis. At the same time, tsaka parang tinayuan ng mga structure. Yan o, doon ako kami nagsimula nun. Ngayon, magkaroon naman kami ng cuttings. Siguro kasi ang lupa po kasi dito, sir, ay talagang pinilter pa, kailangan nilagyan pa namin ng mga fertilizer. Inaayos pa. Kailangan may land preparation po talaga. So hindi po pala ganun kadali ang paghahanda? Hindi po ganun kadali kasi ayon dun sa aming technician, kailangan po dito yung land prep ang napaka-importante at yung lupa, kailangan ng lupa fertile para mas epektibo sa ubas. So bali ito po kasing ubasan is talagang matatawag na nating history dito sa Talim dahil sa hirap ng pag-aalaga nito, upon checking at background sa pag-uubas, hindi po talaga ganun kadali. So may isa lang po pumapasok sa aking isipan na ano po yung nag-push sa inyo? Bakit alam nyo pong imposible pero na-push nyo po itong halaman ng ito? Ang isang nag-push sa amin, unang-una dito sa atin sa isla, normal nung araw, di ba't nakikita naman natin, pagka summer, ay yung tabing tubig, lalo na dito sa ating barangay, ang mga matatanda, nagtatanim ng palay. Pagkatagulan naman, kumot yung lugar natin mayroong malaking lupa pa dito sa likuran. Pagtagulan, doon naman din sila nagtatanim ng palay. Tumatakbo yung mga panahon na halos ay ang mga tao na i-evolve, nababago yung mga hilig hanggang sa ang mga inanak, mga nag-aral, lalo sa hindi na nagka-focus doon sa pag-agrikultura. Wala nang focus sa agrikultura ang mga tao. So, kung saan-saan na sila nagpupuntahan sa Laguna, mga nagpapabrika, sa Maynila, yung iba mga nag-aaralan. So, wala nagmana. Ngayon, dahil tayo naman ay lehitimong taga-isla at dito tayo talaga naninirahan, ang napakalakas at ng impluwensya nung panahon na nagkaroon ng pandemic. Na halos lahat yung mga gulay niluluwas. Ultimong talong na pwede naman nating itanim, pero niluluwas pa rin. Sakay pa ng bangka. Sabi ko rito sa mga kasamahan ko, kaysa naman tayo tumambay, bakit hindi tayo magtanim ng mga gulay na pwedeng pakinabangan? Nagkataon, Mr. Laguna Lake, na may dumating na isang taga-kabilang barangay. Ang pangalan ay Sir Joey Lopez, na 10 taong may experience sa pag-aalaga ng ubas sa Canada. International lang kanyang pinag-alagaan. In-introduce niya sa amin ng pinsan ko, Mr. Loreto Rivera,
yung pag-aalaga ng ubas. Okay. Ay dahil tayo naman ay napaka-bababa ang puso, lalo na pagdating sa paghahalaman, paghahayupan, pag-aalaga ng isda, at yun naman ang ating nature na Opo. hanap buhay dito, Ayun yung po. pag-aalaga ng isda. Sabi ko, di habang tayo nagpapalaki ng isda, bakit hindi natin ubusin yung ating oras at araw? Pag nasa lupa tayo, magalaman naman. Opo. Ayun. At sabi nga, sama-sama na siya. Panahon ng pandemic na alam nating naging napakahirap ng buhay natin, isolated tayo. Lahat ultimong gulay, niluluwas pa natin. Opo. Sumunod, itong mga nagiging tambayan natin ngayon yung isla, na halos ay wala rin naman nangyayari. Naghihintay na lamang tayo. Kaya yun ang mga bagay na nagpush sa amin. At the same time, nakatulong siguro, bigay na rin ng Panginoon, si Sir Joey Lopez na may alam sa teknolohiya ng pag-aalaga ng ubas. Yun ang isa sa naging nag-push pa sa amin na talagang ituloy namin yung offer niya na pag-uubas. Pero hindi ganun kadali. Kung ang mga ubas po ay may iba't ibang variety. Yes. Meron. Napakarami. Okay. Ayon dito sa technician namin, halos ay mayroon daw 1,000 variety. Ang iba't ibang klase o variety ng ubas. Tara. Tanto, kuhanin mo to. Ito. Ito pinakang Ayan, ito yung saka mo tikman. Yan po yung base ron sa aming identity, ay yan yung Brazilian. So ito yung variety na Brazilian. Oo. Yan. So fresh from the farm. So titikman natin, ha. Bale, ay may buto siya, may buto. Bali may halo siyang may tamis at saka asin. So, yun. So, Ano hindi- pong anong variety po? Base ron sa identity na niya, ay pinapakita niya, Brazilian siya. Kaya lang, talagang sabi nga ay, pagka kasi minsan may Brazilian, walang buto o seedless. Kasi hilaw pa yan, so pumili lang tayo ng kung saan yung may malambot o hinog. Yun lang Pero kailangan, mahinog pa siya talaga lahat para doon pa natin mas Sarap siya, makita. talaga siya, lasang-lasang ubas. So yun, for my first time nakatikim ako ng kauna-unang ubas na tubo dito sa Talim Island. Yan. So bali hindi lang ganun basta tanim, so may proper spacing siya. Kita naman natin. Mga 2.5 meters. Mga 2.5 meters yung pagitan. Mm. Yan. So may pagitan siya. So, kaya ganyan ang design niya. Gawan yung ugat niya sa ilalim para malawak din yung niya. Gagalawan ng Ayan. So, yung next variety po. May hinog na bang katabwa? Pakita mo yung katabwa. Ayan naman yung variety ng Yung katabwa. next variety natin is katabwa. Wine grapes. Wine grapes. Katabwa wine grapes. Ito yung klase ng bunga niya. Ang ganda. Ayan ang klase ng bunga niya. Lapit mo yung sa Ang ganda. Parang perfect siya. Perfect yung kanyang design. Perfect, design and size. Oo. Ang ganda. Yan, ang ganda. Ang ganda. So ito, medyo hindi pa natin matitikman kasi Hilaw. medyo hilaw pa siya, medyo matigas pa. Pero ang ganda nung variety nito talagang parang perfect siya eh. Perfect size and Jason, no? Oh. Di ba? ito talagang Hitik na hitik siya, no? hitik na hitik sa bungo. Talagang nagsusumiksik yung Kaya kitang-kita na natin yung resulta. Even mahirap, pero ito na yung resulta. Nakakatuwa. Nakakatawa, So- di ba? So napakadaming bunga niyan. Napakadami niyan. Hindi na to hype sa social media. Ito na yung resulta. Ito Eto- na yung resulta. Ito Sir Jason, para mapalaki mo siya ng ganyan, so kailangan mga 1 taon at kalahati. Ito. Ah, So isang taon at kalahati pala, ganyan ang size ng puno. Yung size. Para siyang ito, pakita natin yung uri ng balat pati. Balat ng ubas yan. Para siyang naagos na ewan pero healthy siya. Mm. Tapos ganito na siya kalaki. Parang may kukonsider natin to na na kumbaga parang pisig na yung laki. Pisig sa kawayan.
Ayan. Okay. So ito naman yung brother ito naman yung basic. So kailangan daw sa pagtatanim ng ubas, kailangan ay pentel fence size. Pentel pen size. Pwede na siyang mamunga. Okay. Pagdating naman sa taas, sa puno siya, pentel fence size. So ayan, mas malaki na siya sa pentel fence size. Malaki na siya. Pagdating naman dito sa mga sanga niya, kailangan pencil size. Pencil. Oo. So Walang palit siya from ugat. So yun yung basic na turo nung technician. Kaya lang, sabi nga, marami namin pinagdaanan, so talagang pinagulang na namin. Pinagulang na namin. Pero sa susunod, sa iba naming variety na itatanim, ay susundin pa rin namin yung ganong sizes. Iyon. Mga simpleng tip. So yun po, wala na po ba tayong mga kaalam? Picking mo sila dun sa para naman dito sa may hinog ng konti, nalaban pa rin ang asim at saka ang tamis. So ito naman, nagsimula siya ng green, nag-red. So ang pinakahinog talaga niya, Sir Jason, ay yung black. So black. Tumigim ka ng pinaka-black. From green, red, tapos magre-red siya, tapos ang pinakang hinog niya is black na. Hanap ka ng pinaka-black. So ganda nakitang-kita mo talagang siya. Sige. Ayun na. Ayan, kuha ka ng ayan, sige. Ito, sobrang lambot na ito. Yan, ang ikalawang ubas na matitikmang mo. So, talagang nagmula sa lupa ng Talim Island. Hindi sa palengke, Hindi sa palengke ito, Hindi sa pretil. Hindi sa pretil. Actual yan, actual picking. Ito na yung resulta. So, may buto rin siya. Lasang-lasang ubas. So, ganoon din, naghahalo yung tamis at saka yung asim. Okay. Siguro ito yung original na tinanim namin. Original na tinanim namin na hindi siya lumaki. Nangyari na napuntahan ng nagkapunjay, hindi tinigilan ng mga insekto. Ang ginawa nung aming tao ni Mr. Edsel Billones, kinat niya dito. Nagpatubo kami ng isang sangang maliit. Ayan. Although ang puno nito, siguro may 1 taon at kalahati na siya. Na nakatenga. Na nakatenga, may problema siya. Pero hindi namin tinigilan hanggang sa nabuhay pa namin. Ayun na siya ngayon. Galing even patay na pala yung yung pinakang sanga ng na totally patay naman. Nakatanim pa rin siya taon. Tapos ngayon, napatubo pa rin nila. So, masyadong mahiwaga talaga ang pag-uupas. Hindi namin tinigilan. At kung mapapansin mo, cut ay yung ibabaw niya, pero nagtira kami ng 4 na sanga. So, yung 4 na sanga, yun yung lalatag dito sa balag. Katulad nito. 1, 2, 3, 4. So, 4 na sanga siya na siyang gagapang sa balag. Nag-4 siya. Pag gumapang sa balag, yun doon lahat magkakaroon ng bunga. Okay. Kaya pag lumapat na siya. So, 4 na sanga ang tinitira namin sa isang punong ganyan. So, yan, masyadong systematic talaga yung pag-aalaga ng ubas. Kasi kita nyo, mayroon pa siyang mga pagapangan na tinatawag. So, ibig sabihin yung ubas gumagapang. Parang yung mga breed na katulad ng mga patola na pagapang, gumagapang siya sa Ito naman, Sir Jason, itong part na to, ang ubas daw kasi, pag hindi mo siya kinating, kahit buong barangay kaya niyang gapangan. Pag wala siyang gagawin, gapang lang siya ng gapang. Gapang lang ng gapang. Pero hindi siya mamumunga. Kailangan mo siyang ikating. Pag na-ikating mo, ang tendency, parang yung nutrients ng lupa, papunta sa ugat ng ubas, papunta sa puno, yun ang magsisilbi pagdating sa dulo, yun ang magsisilbi, doon lalabas yung flowering na tinatawag. Okay. Yun ang magiging bunga. Bubulaklak na. So, yun. Kailangan siyang ikating. Yes, may system talaga. Hindi siya basta tinanim mo, nabuhay. Sabi nga nung iba, nung una, ang kapal ng dahon, pero kinalbo kasi kinating namin ng mga tao namin. So, pagkakating, ang kasunod nun, flowering.
bubunga na siya. Bubunga na siya. Ayan. Katulad nito, kakakating lang ho nito. Ayan, may mga bagong sibol na siya. Naghihintay lang kami ng flowering niya. At the same time, yun ay magsisilbing bunga. So ngayon, Mr. Alvin Chairman, napapansin ko lang parang magkakaiba yung ibang mga dahon eh. Yes. Yun ay Ibang mga dahon. nagdidepende sa variety. Okay, iba, per variety pala, so iba rin yung dahon niya. Yan. Katulad ng, ito yung aming laruan, mapapansin nyo, ito, una naming na-cuttings, ito yung sampulan namin eh. Yan, Pag, dito sila. pag mapapansin mo, Sir Jason, ito, Dito pala sila parang nag-experiment ng cutting, pag-aaral. So yan. ayun ang flowering. Kaya nga, may maliit na. Oh, ayan ang flowering niya. So, yan yung bunga. So magkakabunga na ito. Oo. Kaliit to. Kaliit yung detalye. Oh, Parang bigas lang siya. Ganun na kalaki. yan. Yan yung flowering niya. So, yan ang bunga. Yun, oh. Yan. So, ito yung yun. experimentation nila. Dito sila nagka-cutting at saka nag-ano. Diyan namin lahat ng fertilizer, organic o synthetic man, diyan namin ginagamit. Kasi kung mamamatay siya, hindi namin i-apply dito sa mga nasa lupa. So, ito muna yung first. Yes. Oh, ayun na sir. Oh. Tignan mo. Bago nila i-apply sa ayan na. dami na. Ayan na. Oh. Dami ng brown. So, yun. Yun, Sir Jason. So, naman. Bakit kami may ganito? Ito. Kasi minsan hindi namin nilagyan ng ganito. Inubos po ng ibon yung nahinog na ubas. At the same time, yung insekto po, hindi na siya papasok dito. Hindi na siya papasok dito. Na siya rito. So, ito palang net na to is para sa protection sa bunga. protection sa bunga. So, kasi pagka nahihinog, kinakain ng ibon. At the same time, yung mga insekto. Okay. Galing sa mortality po yan. So, kaya nga, sabi namin sabi ko ho kanina, next year pa ho kami mag-bloom at magbablast ng sales. Kasi sa ngayon, no, talagang picking lang. Tikim-tikim lang. Okay. So, yun. Okay. So, next year, i-open na. I-commercialize na nila para sa mga benta-benta. At sa ngayon, ay inibitahan namin kayo na dumalaw. Tikim-tikim lang. Tikim lang. So, picking, tikim-tikim lang. So, hindi pwedeng sobrang dami. Sa peraso, 2 peraso. Para lang maranasan nyo at matikman ng kauna-unahang ubas dito sa Talim Island. Ito po. Okay. Ito po si Laguna Lake TV kasama si Alamanerong Islander. Nagpapasalamat sa inyong lahat.